5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, 4 ka adlaw na lang, liwat naman kita magapili sa bago nga mga lideres sa pungsod. Hepe sang kapulisan sa Dumangas kag Barautak Nuevo, Iloilo kag Rojas City Capiz, gin-relieve pila ka adlaw antes ang eleksyon. Mga ginadumilian kung magtakop na ang campaign period, ginpahanumdom sang COMELEC sa mga kandidato kag supporter. Mga butante nga may pamalatian, PWD kag nagabusong ginapanugyanan nga aga pa magboto para makalikaw sa tuman ka init nga tiyempo. Ginaaligar hired killer nga nagpatay sa Anay Kalibo mayor kag veterano nga journalist na kilala na sang kapulisan. Kag first kag second princesses ang Fiesta Queen 2025 sa San Miguel, Iloilo wala ginpasulod sa venue ang Coronation Night bangod sa ginsuksok nga gown. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, hepe sang kapulisan sa Dumangas kag Barautak Nuevo, Iloilo kag sa Rojas City Capiz gin-relieve pila ka adlaw antes ang eleksyon. Posibilidad nga magamit sila sa politika rason sang relief order suno sa Police Regional Office 6. Si John Sala nakatutok live sa Camp Delgado sa Iloilo City. John? Jert, bilang kabahin sa tikang sa Police Regional Office 6 nga masiguro nga neutral ang mga kapulisan sa rehiyon subong nga eleksyon, 3 ka mga hepe ang ginkaka sa pwesto. Plastado na ang security plan sa Police Regional Office 6 4 ka adlaw antes ang 2025 midterm elections. Apang matapos ang gitpatigayon nga investigasyon kag monitoring sang PRO 6, 3 ka mga hepe ang ginkaka sa pwesto. Iniamo sa Major Ken Albert Lepsia sa Dumangas Municipal Police Station nga ginbuslan ni Major Harold Rendora halin sa IPPO headquarters. Samtang si Captain Cedric Cruz ang Barautak Nuevo MPS ang ginbuslan ni Captain Johnny Oro naggikan sa Carles MPS. Gin-relieve man ang hepe sang Rojas City Police Station sa Capiz nga si Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan kag ginbuslan ni Lieutenant Colonel Ricardo Hombuad Jr. Ang posibilidad nga maggamit sa pamulitikang rason sa pagpang-relieve sa 3. Ito naman ay linalayo lang natin sila. Kasi ito yung nakita natin na mayroong mga potential na mga officers na possible baka magamit. Dugang paniwangki, hindi lang ini ang matabong nga reshuffling bangon posible nga madamo pa ang balasahon sa rehiyon. Siya man mismo nagrekomendar sa COMELEC 6 ang nasambit nga relief order. Ginbuta sa silang Dumangas nga exigency of service na butang ato kinanglanon sa serbisyo nga transfer. Sa piyak sini nagpasalig naman ang IPPO kag CPPO nga sa piyak sang nasambit katikang sang PRO 6 hindi apektado ang security kag deployment plan. Wala naman gid inisang dako gid nga impact in place na ang aton sini nga mga security deployment. Nagpalitan na lang for the meantime for the election period. Tignan lang natin kung anong mangyayari after the election period. Sandam naglang ginrekomendar man sang PRO 6 ang pag-relieve kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan apisar election period na. Apang wala pa sang clearance nga ginpagwa ang COMELEC tubtob subong. Jert, nagpaandam naman si PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa iban pa nga mga kapulisan sa rehiyon nga hindi sila magpangduwa-duwa nga kaksun man sila sa pwesto kung mapamatud-an nga nagapakigbahin sila sa anuman nga political activity subong nga eleksyon. Jert? Madamong gate nga salamat, Kapuso John Sala. Mga ginadumilian sa pagtakop sang campaign period, ginpahanumdom sang COMELEC. Masobra 6,000 ka PDL sa Western Visayas na talana nga magboto. Si Kim Salinas nakatutok. Hugot nga ginadumilian ang pagpangampanya sa mga kandidato sumugod sa Mayo 11, kasunod sang pagtakop sang campaign period sa Mayo 10, Sabado sang tungang gabi. Ipatuman man sa Mayo 11 tubtob Mayo 12 ang liquor ban.
Sa adlaw sang eleksyon, pagadumilian ang pagkuha sang laragway sa screen sang automated counting machine kag sang resibo sa mga ginboto. Ang pagbayular sa pagsunundan ang makabig election offense suno sa COMELEC. Bawal na sa aton nga electoral board also no ang mag-announcement sa mga premature result no or kung sino na ang nakaboto, kung sino pang wala nakaboto. Ang aton nga mga barangay officials, barangay tannols are not allowed inside the polling precinct except to vote. Samtang, ang pagagamiton ng mga balota ang i-deliver sa tagsa ka voting precinct sa May 12 sa Cagahon. Nagtakop naman ang pagpanagtag sa voters information sheet sa kabarangayan. Ginapaandaman man ang mga tuyo magpamakal sang boto nga nagapakuno-kuno nga nagapanghatag sang voters information sheet. Preparado naman ang Iloilo City District Jail male dormitory sa Ungkaharo sa pagpatigayon sa eleksyon sa masobra 1,000 nga persons deprived of liberty. Magasugod ang eleksyon las 5 sa ngaga kag magatakop las 2 ng hapon. Naka-dry run na kami sir, 2 times na kami nag-dry run. Nag-ano kami sa mga PDL naton, ang exit, ang entrance, kung din sila ma-plaster magbuto para magtaway. Suno sa BJMP 6, masobra 6,500 ka PDL ang rehistrado nga botante sa diin. Masobra 4,000 ang halin sa Negros Occidental. All yung mga personnel should be present during that time para i-secure at i-manage niya pagboto sa amon yung mga PDL. Naka-red alert status man ang BJMP 6 sa adlaw sang eleksyon. Upod kay Romel Porquia, Kim Dalinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ganyan salamat. Mga may pamalatian, PWD kag nagabuso nga mga botante, ginapanugyanan nga aga pa magboto para makalikaw sa tuman nga init sa Lunes. Samtang bastante nga supply sa kuryente sa eleksyon, kinpasalig sang Negros Power. Yaring balita nga aton gintutukan. Masobra 355,000 karestrado nga mga botante ang magaboto sa 48 ka voting centers sa Bacolod City. Gani, ginapanghandaan na nga malikawan ang brownout sa tion sang eleksyon. Ginpasalig sa Negros Power nga bastanteng supply sang kuryente sa Bacolod City kag sa ibang pang franchise area sa Bago City, Murcia kag Don Salvador Benedicto. May mga field personnel man nga gilayon nga magresponder sa tion nga may maglutad nga brownout. May naka-standby man nga tato ka generators. Ginatugyan ini isang power distributor sa COMELEC agad magamit. Ang atong prepared the system to prevent ang mga unscheduled, but just in case gid may emergency, we have 37 crews kag 17 ka roving teams nga ingila ni assignment is just to monitor sang mga facilities sang mga voting centers. Ginapasiguro man na sa mga kabahin sa electoral board nga bastanteng mga battery sang automated counting machines. Ang aton nga ECM is reliable. Wala kita problem sir because we have the battery. Tapos ang battery ta dumakala siya malawig-lawig nga panahon. Even if magka-brown out man, kaya gyapon na siya. Pwede kita makapadayon sa election naton. Samtang nakalerto ng Bacolod City DRMO sa palabuton ni eleksyon. Naka-standby na ang mga rescue vehicle kag mga responder nga iga-deploy. Panugyan sa CDRMO kag COMELEC sa mabotante nga may pamalatian, PWD kag nagabusong, gamiton ang kahigayunan nga aga pa magboto. Kung temprano ta makaboto is kung hindi sa init, this is your right no nga makaboto gid kung kaya pa man madala lang ta upod gid. Take advantage of this early voting hours which is a 2-hour exclusive voting hours para ma-avoid nila ang long lines, ang init no, during elections, ang mga PWDs natin, ang senior citizens natin, ang muling kapahinay sa atong voting process. Obotiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagsugod na ang ikaduha nga adlaw sang PayPal Conclave sa Vatican City sa pagtakop sang nahauna nga adlaw sang pagpili sa Santo Papa nga magabulos sa nagtaliwan nga si Pope Francis, itom nga aso ang nagwa sa chimney sang Sistine Chapel. Bukod siningon, wala pa sang napilian nga Santo Papa ang mga kardinal. Kung basihan ang kasaysayan sa nakaligad nga pila ka siglo, wala man sang Santo Papa nga napilian sa una nga adlaw sang conclave. Sa tion nga may puti na nga aso nga magwa sa chimney, bukod silingon nga nakapili na ang mga kardinal sang ika-267 nga leader sang 1.4 billion nga mga tumuluo sang simbahan katoliko. Samtang ginahulat ang resulta sang conclave, linibo naman ka mga tumuluo ang nagatinir sa St. Peter's Square para mangin saksi sa mga hitabo.
Sa iban pang balita, atensyon nagluntad sa koronasyon sang Fiesta Queen 2025 sang San Miguel, Iloilo matapos wala ginpasulod ang first kag second princesses sa venue. Si Kim Salinas nakatutok. Nagpauli na lang ang pamilya sang 11 anyos nga dalagita kag first princess sang Fiesta Queen 2025 sa Banwa San Miguel matapos nga wala inigin pasulod sa coronation night kagabi. Ang rason, wala kuno sila nagsunod sa nakasugdan nga pagasuksokon nga gown. Suno sa iloy sang dalagita, nagnegosar sila sang masobray sa kaoras apang wala gid nagpasugot ang organizer. Dismayado ini, bangod masobra 200,000 pesos ang gingasto para sa gown. Nagahilibion siya, si wanted, ma'am, gusto ko talaga magpunta sa stage, gusto ko umakyat, gusto ko mag-dance. Eh sabi ko, wala tayong magagawa, anak, hindi ka daw pwede talaga umakyat. Ang second princess, wala man ginpasulod sa parehong rason. Makitaan sa sininga video nga naglain pang pamatsyag sini mangod sa madugay nga paghulat sa gwa sang gym. Santo sa resolusyon sang kooperatiba sang local government unit sang San Miguel nga ginpagwa kahapon lang, istrikto dapat nga ipatuman ang mga nakasugdan. Pila diri, amo nga dapat wala sang cape, trail, kag gloves ang princesses. Hindi man sila dapat magsuksok sang corona. Apang suno kay Angelica, ginsunod nila ang iban magluwas sa pagsuksok sang corona sa parada. Wala man may istoryahan ang kadakon sang gown. We're trying to communicate with the lawyer and we're probably filing a case kasi our expenses for this event was not really small. So the effort, the time, the money, it's more about my kids nga it was an heartache. Gintingwaan man sang news team nga makuha ang bahin sang iloy sang Fiesta Queen, apang wala ini nagpa-interview. Magapagwa kuno ini sang statement na tuhoy sa isyu. Nagapabilin nga bukas ang GMA Regional TV sa pahatag sang organizer sang event. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mabuso na kilala na sa kapulisan ang gunman sa pagpatay sa Anay Kalibo Mayor kag veterano nga journalist nga si Juan Johnny Dayang. Sa press conference sa pangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki sa Kalibo Aklan Kaina, ginpakita ang screenshot sa CCTV video nga may nawong sang gunman. Ini ang ginkilala sa kapulisan kay BB Boy Kim Wency Antonio nga tumandok sang Bacoor, Cavite. Mayo 2021 sa nadakpan ini sa isa ka drug bypass operation sa Pasig City. Ang gunman ang natumod pinagi sa backtracking sa mga CCTV video tubtob na tultulan ang hotel nga gintiniran sinikag kundi ini nagrenta sa motorsiklo nga gingamit sa krimen. Na-trace ang hulag ni Antonio sang nagsakay ini sa aeroplano sa Iloilo International Airport padulong sa Manila sang May 2. Si Dayang gintiro patay sa balay sini sa barangay Andagaw, Kalibo sang April 29 sang gabi. Ginabi-abi naman sa mahimataas sini ang pagkatumod sa kapulisan sa gunman. Nagtanyag sa kabugusan nga 500,000 pesos nga reward ang Kalibo kag Aklan LGU para makabulig sa pagdakop sa suspect. Nangyari sa kanya, mas maganda kung kapag-anak niyo ito, kapamilya nyo ito, mas maganda i-surrender nyo na lang para at least malaman natin kung sino talaga yung nag-utos sa kanya dito. May persons of interest na ang Rojas City Police na nagpatay sa Mag-Iloy sa sulod sa Ilabalay sa Barangay Lanot, Rojas City kahapon sang aga, Mayo 7. Nagagawa sa investigasyon sang kapulisan nga kilala sa mga biktima nga sanday Elma Perla, 72 years old, kaganak sini nga si Ruby Jane Bernales, 33 years old. Ang suspect bangod wala sang patimaan nga ginpuwer sa sulod ang Ilabalay. Nasapuan ang duha nga wala na sang kabuhi kag may pilas sang pagkalampos sa ulo. Wala man sa mga ginkawat sa ilang mga gamit suno sa kapulisan. May mga CCTV footage na nga ginauyatan ang otoridad. Kakilala din nila ang may gawa nito kasi walang forcibly na ginawa sa pintuan, walang nawawala, walang pagkasira sa bahay, sir. Patay ang anong katuig nga bata nga babae matapos makuryente sa sulod mismo sa Ilabalay sa Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Occidental, 5:30 kahapon sang hapon, Mayo 7. Pahayag sa kamay sa biktima sa kapulisan, nakitaan sini nga nagauyat sang charger sa cellphone ng bata. Hinaring insaksak sang batang charger sa outlet kag didto na nakuryente. Gindala pa sa ospital ang bata apang ginbawian sa kabuhi. Ang iya bata nag-connect sang charger sa isa ka outlet and accidentally ang iya nga tudlo naglabot sa metal parts.
Mga kapuso, mas madamo ang mga babae nga botante sang sa mga lalaki sa May 12 midterm election. Base sa datos ng COMELEC, sa 68.4 million ka-registered voters, masobra 34.8 million diri ang babae, samtang masobra 33.5 million naman ang mga lalaki. Senior citizens ang pinakamadamo nga botante. Base sa datos, ang mga nagaedad 60 anyos pasaka ang nagabugos sa 16.77% sang kabugusan nga botante. Ginasundan naman ini sa mga lamharon nga botante. Ang nagaedad 20 tubtob 24 anyos nga may 12.79%. Samtang ang nagaedad sang 25 tubtob 30 anyos ang may 12.5%. Pinakagamay ang mga bago nga mga botante nga nagaedad 18 tubtob 19 anyos nga yara lang sa 3.9%. Mga puso, arestado sa Leganes, Iloilong lalaki ginatundo ng hawat sa motorsiklo sa Banwa sang Putotan. Na-recover sa sospek ang duha ka motorsiklo nga ginkawat sang sospek. Nakilala sospek si alias Tyson nga nakuhaan sa CCTV video nga nagatulod sa motorsiklo ginkawat sini sa plaza sang Putotan. Sunod sa kaprisan, ginako sa sospek ang pagpangawat. Iya kuno ginbaligya sa 2,500 tubtob, 3,000 pesos ang motorsiklo. Natigayon ini nga madakpan sa kapulisan sa gintuyo niya nga ibaligya motorsiklo sa Nabitasan, Leganes. Preso ng sospek sa Putotan MPS kay nagapakatubang sang kaso sa paglapas sang Anti-Carnapping Act of 2016. Amo gid man guro ang iya nga modus kay tikadwaya na ka bisis na ginimo diri sa plaza nga magkuha sang motor mo. Diba ang iya nga ano nga kay ang rason niya kuno why sa inog bakal sang bugas. Mga kapuso, duwa ka menor de edad na imbolbar sa separado nga drug buy-bust operation sa Iloilo City. ICPO may paandam sa mga nagagamit sa mga menor de edad para sa ilegal nga aktibidad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Abril 30, sang isa ka 15 anyos nga lalaki ang nanging subject sa drug buy-bust operation sa Kaburisan sa Barangay Maria Cristina Haro. Mayo 2 ang naaresto naman ang 17 anyos nga lalaki nga nagaduso sang droga sa Barangay Sambag Haro. Malapit 1 milyon nga balor sang droga ang nakumpiskar sa mga operasyon. Ang mga menor de edad ang gin-turnover sa Kaburisan sa Balay Dalayunan. Ang pagkaimbulubar sa mga pamatanon sa illegal nga aktibidad ang ginkabalakan sang pila ka ginikanan. Siyempre, kapil pa may bata, kung minor mo. Kinanlan dinaton niya nga amligala sila. Nagpaandam ang kapulisan nga mahimo makasuhan ang mga persona nga nagagamit sang minors sa illegal drug operations nga paglapas sa child abuse law. In-exploit sila sa may ara kita nga child abuse law. Kung ano ang mga specific pagid nga violation diri sila paggamit sa ila, ang vulnerabilities nila kay tikon bata kay mas dali kaya mahabig mahaylo. Mas ginpasangkad pa sang Women and Children Protection Desk ang pag-coordinate sa mga kabarangayan, ilabi na sa pagpaintindi sa responsibilidad sang ginikanan. Ang pila ka ginikanan sa distrito sang Haro, masugot man ginabantayan ang mga minor nga kabataan sa tuwa sa pagdata sang ilegal nga droga. Tanya nga kung i-check nila ang bata nila kung gabi kung nara sa ila sila balay kung wala. Kaya ikaw magyapang nga dinikanan ang mapiktuan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sang GMA ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Upo na mga bago nga naghahatag sang Big Time pa premyo nga sa Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang tempranong pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sa May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sa entries sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV, kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, o kung scam text. Magtutok lang sa GMA o kung i-unfollow o kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kung magbisita sa microsite sa GMA Promos para sa complete mechanics kag mga announcement. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Arestado ang 23 anyos nga lalaki matapos madakpan sa drug buy-bust operation sa barangay Igtuble, Tubungan, Iloilo kagabi. Ginkilala ini kay Alex Esler, isa ka high-value individual. Nakumpiskar sa suspect ang 12 ka plastic sachets ang suspected shabu nga nagabugat sang 330 grams kag may masobra 2.2 million pesos nga market value. Na-recover man ang 38 caliber revolver nga pusil nga may 4 ka bala. Sunod sa kapulisan, may nagasugo sa suspect nga magdulong sa droga sa 1st District sa Iloilo kag sa Iloilo City gamit ang motorsiklo. Sa Bacolod City, grupo sang mga manunudlo panawagan ang dugang asweldo sa mga magaserbe sa eleksyon. Yaring balita nga itong gintutuga. Alas 2 ang kagahon sa maabot nga Lunes, ginalauman nga magasugod ng obligasyon sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon. Alas 5 sa kagahon, formal na nga buksan ang voting precincts para sa mga katigulangan, PWG, kag nagabuso nga temprano nga maggaboto. Alas 7 sa gabi magatakop ang butuhay. Ang transmission, pag-turnover sa mga dokumento, kag election paraphernalia, ang posible magalabot sa Martes ang kagahon. Kani panawagan sang pila ka manunudlo nga dugangan ang sweldo sa mga service eleksyon. Subong balik ang teacher, whole day naman siya. Sunday, mabalik naman siya mo. No, may actual pa gina siya. So meaning although nga daw tanaw mo daw kadako pero damo man nga mga balik-balik pwede tani wala sang taxi. Ginpataasan na ang honorarium sa mga manunudlo. Ang anay 7,000 pesos para sa chairperson ang nahimo na 12,000. Third member 10,000 kag 8,000 sa support staff. Ugaling ang honorarium ang buhinan pa sang 15% nga tax. Yes, kay makapoy man mo ang trabaho, hindi basta-basta. Daw sa tax lang kadto. Importante yung serbisyo Japon. Kung may ara nga nakulangan, ang iba naman kontento na sa pagabatunon. Kung madugangan, thank you. Kung hindi, thank you gyapon. Pero kung sa deserving man kami Samtang panawagan sa pila ka Bacolenyo nga tutukan sa mga mapilian ang ekonomiya sang pungsod. Una, best ang ginalantaw gid sang tao ang economy man kag ang mga growth man sa mga future naton nga mga youth. Opo, Kirion Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga botante ginapahanumdum nga magdala sang kodigo sa adlaw sang eleksyon. Proseso sa pag-usar sang automated counting machine, liwat ginpatpat sang COMELEC. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 4 ka adlaw antes ang eleksyon sa Mayo 12, preparado na ang Commission on Elections diri sa Laganes. Sa voting center, may nakapaskil nga computerized voters list. Sa adlaw sang eleksyon, may mga voters assistance desk nga pwede makabulig sa mga botante. Mas mahapos ang pagboto kung ang botante ang may dala nga kodigo. Bawal ang kodigo sa school. Kami pwede gidyang kodigo para hindi sila magsala. Pag-abot sa presinto, hatagan sang electoral board sang balota ang botante. Pagkatapos, isuok ang official ballot sa automated counting machine kag iskan ini sa makina. Kinahanglan nga i-review anay ang balota agud masiguro ang mga ginboto antes pa isuok sa ACM. May privacy screen man ang ACM agud hindi mabasa sa nagasunod nga botante. Hindi siya magalin sa tubangan sang machine kay pagwao niya na ang iya nga balota. Karon kung nagwa siya dayon, ang next gasunod may tendency mabasa ya. Ang official ballot ang direkta nga mahulog sa ballot box samtang ang data sang balota ang makadto sa storage device. May resibo naman nga magwa pagkatapos sang pag-scan sang balota. Sunod sa COMELEC, mahimo nga maka-undervote ang botante. Apa ang overvote ang hindi mabasa sa makina. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-dissipate o kung natunaw naman ang low pressure area ngayara sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa na dula na ini subong nga Webes ang hapon. Apang padayon ng pagluntas ng easterlies nga magadala sa gihapon sa mainit nga tiyempo. Pwede man ini magresulta sa thunderstorms ilabi na sa hapon o kung gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar nga posible magpabaha o kon landslide. Mapuso ginabantayan ang premiere night sa pelikula ni Sparkle actor Matt Lozano kag kapamilya actress Daniela Strander nga The Last Goodbye.
Stunning in their matching green outfits, Sanday Matt kag Daniela, kaupo ning co-stars kag direktor nga si Noah Tonga. Ang pelikula na hanungod sa love story ni Xavier kag Heart, High School Sweethearts. Todo support diri ang Sparkle Jimmy Artist Center sa pagpanguna ni Senior Talent Manager Tracy Garcia. Present man ang Sparkle Stars nga sanday Mikey Quintos, Anton Vinzon, Ay Domingo, Aidan Veneracion, Chef Jose Sarazola, kag Cloud 7 members nga sanday Johan, Cairo, kag Egypt. Malantaw na sa mga sinihan ang The Last Goodbye. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, iniyang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.